Magandang araw sa lahat. Ngayon ay ulat namin ang tungkol sa panitikan ng Rehiyon 7, Gitnang Visayas. Ang Rehiyon 7, Gitnang Visayas ay matatagpuan sa geographical heartland ng bansa. Maburol at bulubundukin ang Gitnang Visayas. Matatagpuan dito ang bundok ng Canlaon at bundok Mandalagan. Matatanaw mula sa lugar na ito ang mga burol sa Bohol na kilala sa tawag na Chocolate Hills. Bisayang Cebu ang ginagamit na wika ng mga taong sa gitnang Visayas na pinaniniwalaang nagkaroon ng impluensya ng wikang Brio o Hebrew, Arabia at Sanskrit. Pagsasaka at pangingisda ang ikinabubuhay ng mga tao sa rehiyong ito. Ang sinulog ay pinagdiriwang sa rehiyong ito bilang isang ritual na sayaw na saliw ng ugong ng drum. Ang Cebu ay may uri ng larong tinatawag na sokalili na nilalaro sa mga patay o may lamay. Ito ay pagbigkas na magandang tula na kadalasan ay tungkol sa pag-ibig. Kapag inawit ang magandang tula, tinatawag itong balitaw. Base sa mapa na inyong makikita na may kulay pula ay ang mapa ng Rehiyon 7, Gitnang Visayas. Ito ay binubuo ng Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Ito naman ang panitikan ng Rehiyon 7. Una ay bugtong, salawikain, kasabihan, awiting bayan, alamat, kwentong bayan, tula, dula, nobela, maikling kwento, at pabula. Una ay ang tigmo o bugtong. Ang halimbawa nito ay sa adlaw murag banig, magabii murag pagi. So ang sagot nito ay banig. Ito lamang ay isa sa halimbawa ng bugtong sa Rehiyong 7, Gitnang Visayas. Magandang araw sa lahat. Ako po pala si Regine Pablo, ang ikalawang mag-uulat. Sa panitikan ng Rehiyon 12, mayroon din tayong saliwikain. Ang saliwikain ay isang uri ng kasabihan sa Pilipino na nagpapahayag ng isang pangkalahatan o katotohanan o karunungan. Ang halimbawa nito ay kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Sa kasabihan ito ay isang maikling pangungusap na nagbibigay ng payo o nagsasaad ng pangkalahatan na katotohanan. Ang halimbawa ng kasabihan ay kapag may tiyaga ay may nilaga. Ito ay nagpapahayag o nagpapahiwatig na kung tayo ay may tiyaga o magsumikap, mayroon tayong magandang resulta o matagumpay na naghihintay sa atin. Sa panitikan ng Rehiyon 12, mayroon din tayong tinatawag na ambahayan o biyaw o awiting bayan. Ang awiting bayan ay maraming uri. Ito ang una ay saluma, awit ng mandaragat. Hila, hulo o hila, awit ng panggawain. Kando o awiting ipiko. Kanudgon, awit ng namatayan o nagdadalamhati. Tiara, awit sa debate o pagtatalo. Balitaw, awit ng pag-ibig o harana. Abayle, awit ng naglalakbay ng taga-Negros. O next is dayon, awit ng paghaharana. Sambutani o tagalatay, awit ng pagtibay ng kaaway.
Ngayon, dumako naman tayo sa mga alamat sa Rehiyon 7. Ang una ay ang usok ng hari sa bukid. Ang alamat na ito ay naglalayong magbigay ng aral tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa, pagkakaisa, at pagtulong sa mga taong nasa kahinaan at pangangailangan. Ito ay nagpapaalala na ang mga may kapangyarihan ay may responsibilidad na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang makamit ang tunay na katarungan at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang ikalawa naman ay ang alamat ng Chocolate Hills. Sa alamat na ito mababasa na nababalot ng mga lunti ang damo ang burol at nagiging kulay tsokolate kapag tag-araw. Kaya pinangalanan itong Chokolating Burol or Chocolate Hills. Ang Chocolate Hills sa kaalaman ng karamihan ay sikat na atraksyon sa Bohol kung saan dinarayo or dinadayo ng mga turista na galing sa iba't ibang lugar. Tampok ang mga ito sa panlalawigang Watawat at sagisag ng lalawigan ng Bohol na sumasagisag ng mayamang likas na yaman ng lalawigan. Ngayon ay dumako naman tayo sa maikling kwento. Sugilanon ang tawag nila sa kwento at mubong sugilanon naman sa maikling kwento. Ang sugilanon ay termino sa mga Bisaya na nangangahulugang kwento sa Tagalog or story sa Ingles. Ito ay isang pangkalahatang salita na ginagamit upang tukuyin ang iba't ibang uri ng mga kwento or kwentong bayan. Ang mubong sugilanon naman ay tumutukoy sa maikling kwento. Mubo or mubong means maikli at sugilanon means kwento. Ang pinadalagan naman ay isang termino na ginagamit sa mga Bisaya na may kahulugang anikdota sa Tagalog. Ito ay isang uri ng kwento na karaniwang naglalaman ng isang maikling pangyayari o karanasan na may kahulugan. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Jahara Igok at ako po ang susunod na tagapag-ulat. So, atin pong tatalakayin ngayon ang mga manunulat ng Rehiyon 7. So, as you can see, meron po tayong 5 na tatalakayin ngayon. Ang una po ay si Antonio Abad. Si Antonio Abad ay isinilang sa Barile noong Mayo G's 1894. Nag-aral siya sa Kolehiyo de San Carlos. Gamay ang wikang Espanyol, si Abad ay sumulat ng katha, sanaysay at dula. Pinamatnugutan niya ang La Revolucion, El Presurcer, El Espectador at The Advertiser. Nakamit niya ang Premio Nobel noong 1928 para sa kanyang nobelang El Ultimo Romantico at noong 1929 para sa akdang La Oveja de Netan kasama si Flavino Zaragoza. Nagkamit siya ng parangal sa Commonwealth Literary Arts. Professor siya sa isang universidad ng Pilipinas at doon siya nagturo ng Espanyol. Tinawag si Abad na El Gran Novelista de la Literatura Filipino-Hispana después de Rizal. Supling niya ang isa ring tarikang manunulat sa Ingles na si Jimeno H. Abad. So, isa siya sa pinakamagaling na nobelista pagkatapos po ni Rizal. So, ang pangalawa naman is si Estrella Alfron. Si Estrella Alfon ay ipinanganak sa San Nicolas, Cebu noong Marso 27, 1917. Nang matapos siya ng sekundarya, nagtungo siya sa Maynila upang mag-aral sa UP. Naging miyembro siya ng UP Writers Club dahil sa taglay niyang katalinuhan at kakayahan sa pagsulat. So, sa pagitan ng mga taong 1958 to 1978, nagwagi siya ng mahigit kumulang sa 10 karangalan mula sa maikling kwento at dula sa Free Press, Carlos Palanca Award at Arena Theater Contest. Ang sumunod po na mga topic ay iuulat sa aking kasamahan. Magandang araw sa lahat. Ako si Dreamy Grace Gamaw. Ang aking bahagi ay ang iba pang kilalang manunulat. Isa dito ay si Rene Estrella Amber. Ginantimpalaan sa Don Carlos Palanca Awards for Literature sa koleksyon niya sa tulang All Else is Grass noong 1998. Ang susunod ay si Vicente Soto. Kilala siya bilang ama ng literaturang Cebuano
at ng malayang pamamahayag. Isa sa mga akda niya ay ang Operatang Mactan. Ang pangatlo ay si Edelberto Tiempo, manunulat na nagpapahalaga sa moralidad at integridad. Ayon sa kanya, kailangan ng malasakit upang mapanatili ang integridad sa sarili. Diyan po nagtatapos ang aming ulat. Maraming salamat.